Pangandaman, tignan mo ni Hani Ho tahimik sila. Kasi ang pagkakaalam natin, okay, nakita mo sa mga post ni Hari, may kinalaman, halos parang mag-ano na yata, mag-isplok na yata si Bersamin tsaka si Pangandaman para i-expose itong pagiging sangkot nila sa pagnakaw sa Kabanang Bayan. Kaya nga, kawawa talaga kayo. Kawawa ang Pilipino dito. Ang gobyerno ay isang malaking sindikato. Sila ay kawatan, lahat na, name it, lahat ng kasamaan na sa kanila na. So nakita niyo naman ang pasabog niya, oh. Grabe yung inilabas niyang listahan. Di ba nabasa niyo na? So bago tayo magbalikan natin yung 2025, si Congressman Leandro Legarda Leviste, alam mo dapat yung mga batang congressman o yung mga papasok sa politika, yung katulad nila ni Kong Miao. Well, kasi when I say katulad nila, yung hindi interesado sa pinamimigay na 2 million before Christmas, na extra yun parang pangpili lang nila ng candy, no? Another 2 million or maybe more than that during the budget decision, 'di ba, sa botohan. So yung mga ganun. At I mean, bakit? Kasi mayaman na yung bata, 'di ba? Yung kanyang bata, no? Mayaman na si Congressman Leviste, yung kanyang family is may mga business sila. Pero kasi whether mayaman ka or middle class ka o tama lang yung buhay mo pag pumasok ka sa politika, dapat kasi wait. Parang napuputol ako sa Facebook. Sige, usog akong konti. Dapat kasi, 'di ba, hindi ka tatanggap o hindi ka magnanakaw kasi kaya ka pumasok diyan ay para sa bayan, right? Para sa ating bayan. Ngayon, ito 2 hours ago, sinabi niya dito, narito ang listahan, okay, ng 75 DPWH project na may budget na 8 billion na nakatag sa OPES SAP bilang proponent. Okay, OPES SAP. So ang may kinalaman dito si Bersamin, si Bangag, si Lisa Tanas, yung adika po addictus ni Bangag na si Lagdameo, na sabi nga ni Cathy Binag ay mga adik sila at nagpupulboron. So ngayon, mga kababayan, kaya kawawa talaga kayo I mean, kaluoy talaga ang bayan. Magti-26 na naman. Buti sana kung mamatay silang lahat, 'di ba? Hindi na sila magising, 'di ba? At pagbayaran nila yung mga kasalanan nila sa impyerno, kaso hindi naman sila sasabay-sabay, no? Dahan-dahan silang aaratayin. So, according to Leviste, halos 60% ay doon sa 75 DPWH project na 'yon, okay? Doon sa files ni Cabral, ay halos 60% doon ay flood control o slow protection at 40% ay roads, okay, o streetlight projects. Sinasabi niya, kaya niya sinishare sa atin dahil may iba ng mga media report na nagtatalakay daw nitong issue niya, which is, pinipick up na nga ng media upang daw magkaroon ng public awareness or magkaroon ng ang publiko ng buong larawan at listahan at makakatulong ang ating mga kababayan sa pagsasagawa ng sarili nilang pagsusuri sa mga proyekto dito at sa iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa mga investigasyon na posibleng makatulong na posibleng isagawa ng ating mga ginagalang, kasi hindi naman kagalang-galang yan Leandro, at kongresista sa 2026. Sabi niya, hindi natin alam kung sino talaga ang OPES SAP na nakatag bilang proponent ng 8 billion sa mga proyektong tinanggap ng DPWH. Ang tag na yon ay kahawig ng mga acronym ng Office of the President, ES Executive Secretary, at SAP Special Assistant to the President. At maaaring tumutukoy daw ito sa mga office, hindi sa mga mismong tao. Right? Sabi niya, naniniwala, tapusin na lang muna natin. Ang tanong, sino yung head ng office na yon, di ba? Okay? Naniniwala akong hindi ito
Teka muna, sabi niya, naniniwala akong hindi ito si dating ES Docos Bersamin dahil nagtanong ako sa kanila at sinabi nila na wala silang kaalaman tungkol dito at buo ang kanilang suporta para sa isang investigation. Now, this one naman, sa statement na I don't buy that. May kinalaman si Bersamin dahil binanggit siya ni Zaldico. May kinalaman ang Office of the President, Office of the Bangag President, dahil kinonfirm ni Zaldico na dating sanggang dikit nila na ito ay mayroong 50 billion, total 100 plus billion combined. Tambaloslos, Sandro Marcos, Liza Tanas, doon sa budget insertion na yon na inilabas niya a month ago. So dito naman ay hindi, I'm just thinking na, syempre playing safe lang din si Leandro, 'di ba, sa pag-expose. Okay? Kasi hindi naman niya pwedeng sabihin na confirm ako, sigurado ako, 100% ako na ito ay sangkot dito si Bersamin. Pero hindi naman tayo tanga. 'Di ba? Dahil sino ba ang head ng executive of ng mini president, 'di ba? Executive secretary. Even sa budget si Pangandaman. Tignan mo, niho tahimik sila. Kasi ang pagkakaalam natin, okay, nakita mo sa mga post ni Harry, may kinalaman, halos parang mag-ano na yata, mag-isplok na yata si Bersamin tsaka si Pangandaman para i-expose itong pagiging sangkot nila sa pagnakaw sa Kabanang Bayan. Kaya nga, kawawa talaga kayo. Kawawa ang Pilipino dito. Ang gobyerno ay isang malaking sindikato. Sila ay kawatan, lahat na, name it, lahat ng kasamaan na sa kanila na. Tuloy natin. Okay? Ang sabi ni Leandro, tinatanggap ko ang listahan ito matapos kung makatanggap ng kopya ng file ni Yumaong Cabral mula sa isang source na nakakuha rin ng kopya mula sa DPWH. Nakita ko magkapareho ang laman ng mga kopya dahil napakarami ng may hawak na mga files sa DPWH, sa Ombudsman, mga opisyal katulad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, pati na rin ang media. Sabi niya, naniniwala akong mailalabas din sa publiko ang buong files. Diba? Kaya nga yung files na yan ay tina-target nila si Leviste na ito nga daw ay nakaw. Ninakaw niya yung files o forcibly taken from the office of Jose Cabral. So yun yung pinapalabas nila. Ayaw pag-usapan ng Bangag Administration yung nilalaman ng files na lahat ng mga kasabwat doon. Ang talagang gusto nila, kinuha mo yan eh. 'Di ba? Kinuha mo yan na hindi sa tamang paraan. Pero hindi naman yun yung totoo. Dahil nakita nyo naman sa CCTV cam, very calm, na nagpunta siya doon, nag-in-and-out sa office ni Cabral ng DPWH na wala namang commotion na naganap, walang habulan, walang kung ano man. So ito ay mga deflection, okay? Ito ay mga kasinungalingan ng Bangag Administration para ang picture na ipipaint nila ay itong si Leviste pumasok yan sa DPWH, nagkuha ng mga excuse me, ano yung usok na yan? Nagkuha ng mga dokumentong ito. 'Di ba? So yun ang gusto nilang i-picture sa inyo. Ayaw nilang sabihin sa inyo na kung ikaw ay presidente, kung ikaw ay gobyerno, whether nakuha yan by forced dahil gusto niyang i-expose, dapat suportahan niya ng presidenteng Bangag na sige, ganyan-ganyan. You have to, I will deal with you later kung forcibly mo man yan nakuha. Hindi yan ang importante. Ang importante ay yung mga pangalan ng mga tao doon. Yes, Tito Bam, yung mga tao doon na mga sangkot sa pagnanakaw. Well, paano nga nila gagawin na panagutin or scrutinize o i-hear or thorough investigation yung mga nakasulat dyan dahil sila ang nangunguna. OP, Office of the President, based on that code. Ano naman yun? Alangan naman ang ibig sabihin ng ng OP is what? Yung ulagang palaka. 'Di ba? Olol, 'di ba? Olol na presidente, letter O, ulol. 'Di ba? Olol na presidente. Ala naman yung ES na yan is ano ba ibig sabihin ng ES? Sex. Anyway. Hindi ako mapag-isip. Ngayon mga kababayan, sabi niya ni Leandro, ang pinakamalaking isang proyekto sa listahang ito ay ang
nasa aking distrito. Ang unang district ng Batangas is 300 million para sa street lights. 'Di ba? Sa Tagaytay na Sugbo Highway, may nakita ba kayo mga street lights dyan? Na iginawad sa New Rich General Contractor Services and Trading Company Incorporated. Okay? Sa halagang 280 million or 233 million 280,000, sorry, or 233 bawat street light. Dahil, sabi niya, dahil upang maging isa ito sa pinaka-overpriced na proyekto ng distrito niya. Okay? So nakita nyo, grabe mga kababayan, no? Nakakaloka. So, ang mga nakalista, ayan, ang dami niya. Ang haba, hindi na natin isa-isa niya mga listahan. Kasi 75 na listahan. Then, oh my goodness, saan pupunta ang bayan natin? 75 billion natin to isa-isahin. Kasi pag inisa-isa natin to, Senate hearing na tayo, di ba? So nakita nyo yon. Office of the Pulburon, yes, sabi ni Den Scorpion. So ngayon, so ito. Hi, Letlet. I love you. Happy New Year, my darling. Enjoy. So dahil nandiyan ang aking Letlet, mamitas tayo ng Letlet. Gusto mo ba ng chocolate? Gusto mo ba ng chocolate, Letlet? Ano gusto mo? Ano gusto niyong flavor? Okay? Chocolate. Pitasin na natin. Ay, dito tayo sa gilid para hindi magmukhang ano. Pitasin na natin yung ating chocolate ornaments. Ayan. You want some, darling? Ay, kailangan, yay! Ayan. Executive scam. Okay, sabi ni Den Scorpion ng ES. So anyway, kasi nga, itong vlog na ito is light lang, di ba? Light lang tayo, dapat tayo magbubuljakan at babalikan natin yung mga nakaraan. January, anong nangyari? Noong 2025, sige, dito sa mga in-expose ni Maharlika. Ang cute to. Gawin nyo to ha, pag wala kayong, kasi ang mamahal ng mga ornaments dito, no? Yung mga dun sa yung sa isang tree ko, mamahal ng ornaments at saka mga antique na yon. So dito lang tayo sa chocolate, at least mura-mura. Ayan na, ang sarap, di ba? So anyway, anong natatandaan ninyo ng January 2025 na pinasabog natin? Ganon pa rin, di ba? Okay? Anong natandaan nyo? Ngayon, mga palangga, alright. Okay, I have to gorgor someone kasi may mga dito, may mga alpoterang may mga alpotera. Natatandaan nyo noong January? Okay? Pero ang ayan, nagsubo na tayo. Kunain ko na yung Christmas tree ko. Christmas ornaments ko. Pero ang piyaw-piyaw na lang ang solusyon para mawala si Bangaw. Ngayon, mga kababayan, ang pinakamalupit na nangyari noong 2025, syempre, yung pagdukot, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Diyon tayo. Then, it's the same story. Yung mga pagnanakaw ni Bangag, di ba? Ang kanyang pulboronic addiction, di ba, na pinatotohanan ng kanyang kapatid, na isa ring Judas, na nagbabayad sa mga alpot, para linlangin kayo. Now, ngayon, may nuts na nakuha ko. Yeah. Sabi ni Boy Gising daw, parang bibili daw siya ng chocolate. Ano daw? Ngayon natin ito mga... dahil palang... Yes, Happy New Year, Artsy. Young Chris Patwa, yeah, Happy New Year. Okay. March ma'am yung kidnapping. Yes, alas 5 na ng dito, alas 5 na ng December 31. So mamaya mag-aayos na kami ng mga eksena sa banga para sa
medianoche namin. So, ang pinaka nagtatak sa atin talaga sa 2025, yung ipinagkanulo si Pangulong Duterte, kinidnap ng mga bangag. At ayun, nandiyan na ngayon sa ICC. Then, yung pagnanakaw, yung malaking pagnanakaw dito, yung budget insertion nga. Actually, budget insertion ng January ay inilabas yan. I mean, yan yung mga in-expose talaga ng ni PRRD. Si PRRD, I think that was January, kaya, or, January. Kaya yung naging result ngayon, yung, ayan, yung nasa dahig siya, nadukutin siya. Then, January, February, ayun na nga, yung kay Tantoco, di ba, yung namatay sa pulburon, na overdose dito sa Amerika, kasama si Lisa Tanas at yung kanyang, ang buong entourage niya. So, halos lahat ng in-expose natin dito patungkol sa ginagawa ng bangag, actually nagbubunga naman na ngayon kasi nagigising na kayo, di ba? Ang malungkot lang, mag-1 year na si PRRD sa March, di ba, sa The Hague. So, yun yung malungkot. Then, ang pinag-uusapan natin ay puro pa rin naman pagnanakaw ng mga bangag. Tignan nyo, billion, not only billion, it's like trillions of money, mga kababayan, ang kanilang ninanakaw. Ano sa inyo ang, maliban kay PRRD, ano ang tumatak sa inyo? Ano talaga ang tumatak? Yung kay Tantoco. Tantoco talaga eh. And PR, yung pasabog talaga. Then, yung tubig ni Dean Chase, di ba? Ito lang, yung recently na tubig na sabi ni Bangag dun sa boses na yon, I don't think I can take it. It's too big. Yeah. Hazel Corps din, si Amy Marcos nga umamin, nabagit na nga natin kanina. So, sabi ni Boy Gising, pinagkanulo ang mga hudas na bangag admin si PRRD. At kasama na rin siyempre yung mga taong nasa likod ni PRRD na hindi siya naprotektahan talaga ng husto. Siya talaga ay, nagtagumpay itong mga bangag para si PRRD ay dalhin. Okay, dalhin sa what? O kidnapin sa ICC. Yun ang katotohanan, mga kapalangga, na kalungkutan. Well, every year naman nagpapasabog tayo ng bonggang-bongga, pero wala pa ring effect. Ang dami ng mga rally. Katibinag, that was 2024 na lumabas si Cathy eh. Kasi ang pasabog ko ng Pulburon video, yung mga authentication, 2024. So now it's 2025. At syempre yung expose ni Zaldico, na ngayon si Zaldico ay napanaginipan ko, nag-enjoy muna siya sa kanyang family. Alright? Anytime, baka bigla siyang, alam mo may alam yan, bigla siyang mag-record ng video or may lalabas yung video, lalong magdidiin talaga sa bangag administration. Alam mo, may mga CCTV yan eh. Okay? May mga CCTV ang paghatid ng mga maleta na yan. Yun lang. Okay? Kasi talagang gugurgurin din nila yan si Zaldico. So, tignan natin for 2026. Pero yun, isa sa mga malaking pasabog na sana ay wala na itong mga bangag na ito. Sana talaga ay na-wipe out na sila dahil sila nga yung sindikato. So ano pa ba yung mga, well, not only expose, yung mga mahalagang nangyari sa bayan natin sa Pilipinas ng 2025. So every day, patuloy pa rin ang pagnanakaw ni Lisa Tanas. Patuloy pa rin ang pambababoy nila sa kaba ng bayan habang kayo ay naghihirap. Diba? Sobrang hirap ang nararanasan ninyo. Not only kay PRRD na pinakulong nila. Alam mo si PRRD, 80 years old na. Siya na rin mismo nagsabi, 'di ba, na kung ano man yung kapalaran niya sa ngalan ng pagligtas, okay, ng mga Pilipino o pagbigay ng paggampana ng kanyang trabaho, tatanggapin niya. Anyway, nag-enjoy naman na siya sa buhay niya. 'Di ba? Nag-enjoy na sa buhay niya. Yun nga ang sabi niya. Pero syempre, sa part ng family niya, sa atin na mas sumusuporta, malungkot talaga 'yon. Pero mas malungkot yung milyon-milyong Pilipino na naghihirap. Yung milyon-milyong Pilipino na namamatay
Sa baha, yes, yung baha, yan, mga pangyayari every year naman. Yung milyon-milyong Pilipino na hindi makabayad sa kanilang mga bills sa ospital, na hindi na supposedly madugtungan pa ang buhay ng inyong mga pamilya kapag na-ospital, pero wala eh. Di ba? Sa hospital pa lang, ng isang araw, may nag-message sa akin. Di ba? Yung kanyang kapatid ay naaksidente. Okay? Naaksidente sa, although mild lang naman yung aksidente, mga kapalangga. Tapos ang sabi sa akin, Miss Marlica, grabe. Grabe dito sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi ka talaga aasikasuhin. Although maintindihan mo dahil sobrang dami ng mga nakapila, 'di ba, ng mga pasyente, pero wala talaga ang healthcare natin sa Pilipinas. Talagang sobrang kawawa kayo. Okay, kawawa kayo dahil yung mga doktor, okay, maybe kulang tayo sa doctors o kulang sila sa gasolina. Dahil nga yung mga government doctors, sanay na sila, 'di ba? Mga politiko din, mga ano din sila, politiko din yung mga galawan. Kung tutuusin, dapat 'di ba lahat 'yan, lahat ng may sakit. I-entertain mo or bigyan mo ng lunas. Pero sa atin sa Pilipinas, kung hindi ka malakas, kung wala ka pang bayad, kawawa ka talaga. Okay? Happy New Year! Okay sa inyong lahat, sabi ni Maria Socorro, right? Hindi pa naayos ang 2D echo machine sa hospital, nasa Davao de Oro po. Ilang buwan na, sabi ni Copico. Davao de Oro. Sinong ano dyan? Sino ang governor nyo dyan? Yeah. Yes. Sana kasama family niya para hindi kidnapin ni Bangag dahil pwede gamitin yan para mapauwi siya. Sino? Anyway, 2025, ayun na nga, si Spoke Sari Roque ayaw tigilan ng mga bangag. Yung mga kritiko ayaw tigilan, gustong gurgurin ng mga bangag. Kaya nga yung iba na mga dating supporters ni PRRD at sumusuporta sa tama ay nagsibaliktaran na. Yung mga dating jobless, 'di ba? Yung mga vloggers na talagang, lalo ng mga Ensimada vloggers, sila yung nabubusog na yung Pasko, 'di ba? Ilan lang sila dahil sila yung pikit mata dahil natatakot sila. Okay? Natatakot sila na patayin o gurgurin ng bangag, kaya bumabaliktad na lang sila. Katawa-tawa yung impact ng accomplishment kasama daw yung 20 per kilo na bigas. Ayan, yung 20 pesos per kilo na bigas na hanggang ngayon hindi pa rin natutupad ng bangag dahil hindi naman talaga mangyayari dahil yun ay kathang isip lamang or gawa-gawa lang ng kwento ng bangag administration para linlangin kayo. So yun. Bana ni Congressman Maricar Zamora daw sa de Oro. Yung Zamora, yung ba yun? Ayun, katulad yan. Kasi nga mga palangga, tingnan mo, halos lahat ng distrito, buong Pilipinas, lahat ng lahat ng mga distrito, yun nga, buong Pilipinas, ay mayroong what? Mayroong budget insertion, mayroong nakaw. So wala na talaga. Wala na talagang patutunguhan ang bayan natin kung hindi talaga kayo maninindigan. Kasi even now, yung mga supporters niya, mga supporters na nagpapanggap ni PRRD, di ba? Yun nga, yung pag-kidnap sa kanya, ang daming loopholes doon, ang daming red flags doon kung bakit, nagkaroon, bakit sinabi mismo ni Anyo, di ba? Na updated si General Anyo, yung dating tao ni dating tao ni Pangulong Duterte. Sinabi mismo ni John Vic Remulla na crush ni Liza Tanas, na updated sila sa whereabouts at kung ano yung mga galawan ni PRRD nung nasa Hong Kong pa lang. So may traidor sa loob. Kaya mag-ingat talaga, si Sara talaga mag-ingat yan. May traidor talaga sa loob, sa hanay ng Pangulong Duterte. Kaya nga 'di ba, ipinagkanulo siya. Yun yung malungkot na masyado siguro nagtiwala o nagtiwala si PRRD sa mga taong akala niya, kakampi niya, pero later on ay ibinenta siya sa ngalan ng pera. Yun ang realidad ng buhay. 'Di ba? Marami talagang ibibenta ang kaibigan, even ang family ibibenta sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng pera.
Hindi lahat pare-pareho ang tao na maaring ikaw hindi mo gagawin na ipagkanulo mo ang iyong kapatid, 'di ba? Na ipapahamak mo na wala namang ginagawa. Okay? Yung ginawa kasi ni Amy Marcos, you know, it was the right thing to do during that time kasi nga binoboljak na natin siya at nangako siya. Alam ko, nag-promise yan kay Sarah na sasabihin niya na addict talaga yung kapatid niya. Right? Sabi ni Gingsa mismo, ang mga protocol ay nag-traitor. Okay, isa pa yan. Ano ba gusto niyo pag-usapan natin? Kasi sabi ko, hindi ako nagbasa ng news kasi nga kanina 'di ba nasa team Alindog ako. At nakipag-chika boom boom tayo doon. Okay, nakipag-chika boom boom tayo dahil nga it's Happy New Year, 'di ba? Busy kayo, nagluluto ba kayo? Ano bang ginagawa niyo mga OFW, 'di ba? Ano bang mga handa niyo? Yung iba sa inyo sardinas lang, noodles lang. Okay? So ngayon, galing ako sa Team Alindog. Ang nakakatuwa masyado talagang ganito, masyado talagang affected ang mga bangag, mga alpot, mga dilawan sa katotohanan. Alright, so balikan natin ang 10 years na pakikipaglaban ni Maharlika. So nung ako'y nakipaglaban, dahil kwentuhan na to, nag-start ako noong 2015, hindi ako nagkakamali. Mga mid-year, no? Mid-year ng 2015 ako nag-start talaga na not really as a vlogger, as an ordinary citizen na nagbigay ng kanyang hinanaing, okay, doon sa Balikbayan Box and then doon sa Tanimbala, 'di ba? Hindi naman ako nangarap eh. Hindi ako nangarap na mag-vlog ako mga palangga. Alam nyo yan sa mga nakilala sa akin. Pero ang punto divisa natin dito, parang ano ba yun? Parang nag-allergy ako. Sa pusa ba yun? Parang may something. May pumasok ba na buhok? Mabango naman yung pusa. Kasi, mga kababayan, ayan yung laban natin, talagang grabe at nung panahon na yon, 2015, panahon ni Noynoy yon. Grabe ang character assassination laban kay Maharlika, right? Gingsa, panahon pa ni Panoy. Kung ano-ano, andyan sila, Raisa Robles, andyan ang Rappler. Mas matindi ang kalaban ni Maharlika, no? Pinagtulungan din ako ng mga dilawan, di ba? Kasi nga bangag supporter ako during that time. Ang Rappler, nilulusob ako niyan sa Facebook page ko na Maharlika. 'Di ba? Ang mga media, 'di ba, na hindi naman lahat talagang grabe, 'di ba? Inuulat, nasa dyaryo na ako noon pa simula nung 2015. Saan nagpuwersa yan? Si Robredo, sinindak ako niyan, 'di ba? Dito sa Amerika para mag-file a case against me. May mas malalaki pa ba sa binangga ni Maharlika? So during Dilawan days to, grabe talagang Kiko Matching, 'di ba? Tinakot din ako niyan, gustong ipatanggal. Pero na to later, later na 'yon eh. Siguro that was before election 2022. Yeah, but anyway, nakita niyan, tinakot tayo. Okay? Sabi ni Kopi ko, first time I saw you and I follow you sa account mong na-take down, hinahanap ko talaga yun. Oo, nawala. Tinake down yun ng Maharlika. But it's okay. Kahit i-take down nila natin yung mga account, ang importante yung Alindog natin, hindi literal na nati-take down. Kaya buhay na buhay pa rin tayo. Okay? Nawala ka lang following ko nung wala yung page mo na Maharlika page. O, diba? Tiyan mo, kilala na talaga ako nilag Gingsa, mga palangga. So anyway, matindi ang kinalaban ni Maharlika. At wala pa itong mga vloggers. Mga vloggers na patapon, mga vloggers na bumibikaka ng kanilang mga kaluluwa para magkapera. Wala kayo nun. That was before monetization. 2015, 16. That was before Facebook monetization. Wala kayo nun. Takot kayo. Okay? Kaya takot kayong lumaban sa bayan ninyo kasi hindi kayo bayad. Okay? Hindi pa kayo nababayaran. But Maharlika, nandoon na. Okay? Then come. Okay? Kasi nga, nire-recap natin. Then come, imagine mo,
6 years, since 2015 hanggang 2022 ako nakikipagbardagulan, nakikipagboljakan dito sa makakaliwang grupo, sa mga dilon. Lahat yan hinarap ko. Naapektuhan ba si Maharlika? Lahat yan ibinato na sa akin. You remember, Raisa Robles, Maharlika, may pinakamayaman doon na vloggers. Isa sa pinakamayaman, 400 million ba yon yung mga ginawa nilang mga kasinungalingan? Then come 2022, August 2022, nung binoljak ko yung pinaka-demonyo sa lahat ng kalaban. Ito na nga yung Marcos administration. Natinag ba si Maharlika? Presidente ang binangga ko. Presidenteng adik. Hindi ako kayang na mapatumba. Kaso, kinasuhan ako mga proxy cases. Nilabanan ko legally. Harap-harapan.